Good morning mga bossing. Nasa Manila tayo ngayon, no? Pabalik tayo ng office. Morning sa lahat. So, hindi ko alam kung maririnig nyo, pero wala akong microphone eh. Tinanggal ko kasi nagkaroon ng problema. So, bibili na naman tayo ulit ng microphone. Dahil nga, mumurahin lang yun eh. Madaling nagkaputol-putol yata yung wire, kaya medyo may gas-gas yung ingay. So, by the way, good morning sa inyo lahat, no? Gusto ko lang i-announce sa inyo na konting-konti na lang magiging 1K subscribers na tayo. 998, dalawa na lang. Salamat sa nag-subscribe kahapon, si ma'am, no? Shoutout sa'yo. So maraming salamat sa suporta. At syempre sa inyo lahat, diba? So once again, bakit nga ba tayo nagba-vlog or pinasok natin yung pagiging vlogger, motovlogger, diba? Well, for me, at that pandemic, siguro patapos na yung pandemic, pero medyo sad pa rin, yung malungkot pa rin, walang kinakabalahan. Kaya pinasok ko talaga yung pag-vlog. So first time ko nga, naalala ko, ang first rides ko nga ay papuntang BRT. Yan. Ang gamit ko pa noon ay cellphone, nakalagay dito sa gilid. At normally, kahit nga ngayon ginagamit pa rin naman yun nung ilan, kasi maganda rin naman kasi nag-gitna. By the way, yun ang talagang simula ko. At hindi ko alam kung, kasi syempre kakapanood natin ng mga vlogger, na motovlogger na sumisikat noon, like si Motodek. Napakasimple lang yung mga content niya noon, gala dito, gala doon. Inisip ko, why not, diba? Kung ano namang kaya nila, kaya ko rin siguro yan. Pero hindi ko naman talagang sineryoso. Lang, kumbaga sa trip lang. Pero nung kalaunan, nagustuhan ko na, nagkaroon ako ng nagkakataon. Ang problema naman, meron namang mga sad moment. Kasi bilang mag-vlog ka, marami kang pwedeng gamitin, maraming mga bagay na dapat mong bilhin. Hindi lang porket may cellphone ka, may marunong ka mag-edit, pwede na yun. May mga bagay talaga na dapat mong paghandaan. Siyempre, kailangan mo mag-upgrade ng mga camera. Hindi lang habang buhay yun lang ang gagamitin mo, di ba? Kasi at the same time, kasi noon ang cellphone ko na yon hindi naman talaga high quality. Naka Samsung A12 lang ako noon, pero talagang sinubukan ko lang talaga mag-vlog. Kasi talagang nagugustuhan ko pagiging motovlogger, kasi parang akin ko lang yun, kasi since pandemic wala magawa, gusto ko mag-enjoy lang, gumala at siyempre makita natin araw-araw yung mga ginagawa ko. May video, since mag-isig ako ng video, why not kung ilalagay ko na lang sa YouTube channel, di ba? At the same time, kahit paano, baka makita pa ng iba yung life story mo or mga ginagawa mo araw-araw. Kaya iniisip ko, bakit sige, vlog na lang ako. Pero syempre, hindi ako nakontento. Kailangan ko kasi motovlogger tayo eh. Dapat talaga may mga action camera tayo. That time, nag-purchase ako. May mga bagay ako na talagang tinapon, yung mga binenta para lang makabili ng action camera. Ayun nga, nagbenta ako ng bike na dahil binili ko yun dahil pandemic, wala rin akong mapagtripan, kaya bumili akong bike. The same time, kasi yun yung nagpapawis ako eh. Tapos binenta ko siya kasi bumili ako ng action cam na kalimutan ko na yung pangalan. Basta hindi ganun siya ka-high-end. Binili ko nasa 6,000. So ngayon, yung camera ko na yun ngayon nasa kapatid ko. And then syempre kalaunan, umabot ng isang taon, nagangad ako ng high-end
na mas maganda at maliwanag para sa mga viewers natin na makikita nila na maganda naman yung quality yung ating camera. Oo. Ayun, ito nagkaroon na ako ng action cam na talagang legit at maayos na kuha. Yan, maayos na video, maliwanag, di ba? Kaya masayang masaya ako. At syempre hindi lang doon natatapos ang pagkakaroon ng action cam. Iniisip ko ang tagal ng usad ng aking YouTube, hindi man lang nadagdagan. Hindi, parang walang tumatangkilik. Syempre nga, hindi naman talaga, wala talagang swertihan ako. Swertihan lang ang palarin dito sa YouTube. Baga sipag lang talaga, tsaka marami kang mga kaibigan na tumulong at marami ding, may iba din mga kaibigan na hindi ka binigyan ng pagkakataon na tulungan. So ganon, mahilig lang sila magsabi na suporta tayo sa iyo par, yan mga ganon. Pero hindi talaga siya yung totoong sumuporta na nag-subscribe. But anyway, wala namang problema dun eh. Hindi naman, basta ang sinasabi ko lang, hindi lahat ng kapag-anak, kaibigan ay sumusuporta sa atin. Kahit sino, mararanasan nila yan. Kung kahit sino, alam nila yan. Kaya ako, dahil nga nagpursige na ako na, kasi nandito na ako eh, bakit pa ako ayaw? Talagang gusto ko gagawa ko ng video sa YouTube channel ko. Pero syempre hindi ko muna inisip na kumita. Ang gusto ko lang may share ko yung mga kwento at yung mga vlog ko na kahit papaano yung iba ay may napulot na magandang balita, di ba? So syempre ang idol natin Motodek and Gioong, yan. Kasi mga simple lang mga vlog nila eh. Kumbaga daily routine lang sa buhay, gano'n. Si Boy First Time, yan. Si Boy First Time, isa sa mga inidolo natin yan, no? Hindi lang ngayon dahil nagka-camping siya, ay si Boy First Time kasi ay siya din siya ng motovlogger lang siya noon. And then syempre nag-upgrade siya at gusto din niyang mag-enjoy yung buhay niya, kaya nag-moto camping na siya ngayon. Anyway, si Boy First Time talagang motovlogger yan na sumasali sa event, tumiikot, nag-ride sa buong Pilipinas, ganon. Kaya nagustuhan ko siya, maganda yung kwento. At syempre sumikat na siya, di ba? Lately naman ito si Gioong at saka si Motodek. Si Motodek kasi yung mga rides din ng Motodek, ang gusto ko yung way ng approach niya sa vlog niya ay simple lang, parang tropa, di ba? Kaya ayun, yung mga iniidolo natin, Boy First Time, Motodek and Gio. Sila yung mga number one na kung bakit tayo nag motovlog ngayon, di ba? Pero syempre hindi naman natin sila kasi matagal na rin yan, kaya madali sila sumikat. At talagang may nag-Philippine loop si Boy First Time, nag-Philippine looper yan, kaya sa mga Philippine looper, kaya yun din gusto kong maano yun eh, ma-reach yun yung mga pagiging sa Philippine looper. So siguro pagka nasa 40s na ako, gusto kong mag Philippine looper kasi one of my dream talaga na yan, yung pagiging Philippine looper. Kasi gusto ko umikot talaga dito sa Pilipinas, kaya nga na at the same time may share din sa inyo ang kagandahan ng Pilipinas, diba? Isa sa mga talagang idol ko yan si Boy First Time. Kaya naman hopefully soon. Ngayon maraming problema pa din kasi hindi ko pa rin matansya, hindi ko pa rin maayos lahat yung mga dapat kong mga gamit kasi kulang pa talaga dahil nga more on financial. Hindi, kaya nga dati akala ko yung pag-vlog simple lang, kung ma-edit mo okay na. Hindi, paano kung hindi mag-click yung video niyan, so gagawa ka pa uli, and of course
yung kailangan mo ng more on high-end na gamit, di ba? Kasi hindi ako naniniwala na sisikat ka na wala kang pinaghirapan. Talagang lahat, halos siguro, di ko alam kung sikat ka na talaga, kaya talagang okay lang, okay na sa'yo. Ang simple lang, pero siguro para sa akin, bago ka sumikat o bago ka magkaroon ng mas maraming subscribers, ay paghirapan mo muna. Talaga, yun yung real talk, di ba? So, syempre, dito ako ngayon, masaya ako kasi dalawa na lang 1K subscribers na tayo. That's why I feel all of you, yung mga story ko na hindi ganun kadali talaga ang pagiging motovlogger. Lalo na yung motovlogger yung napili natin. Kasi ang motovlogger, dahil nga may motor ka, kaya alangan naman kung anong tawag mo doon. So mahilig din ako sa motor kasi kaya ayun, ginawa ko motovlogger. Sa mga gustong mag vlog, mga payo ko lang sa inyo, talaga namang hindi ganun kadali. Huwag mo mamadaliin ng pagsikat. Dahan-dahan lang. So ayun, see you in the next vlog. Maraming salamat. Good morning sa lahat, and this is Joms, and ingat and know your limit. Let's go.